Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Na dating Liberal Party o kilalang Dilawan, ngayon ay kaya nananahimik ay dahil meron siyang kaugnayan sa kay Bongbong Marcos, ang kanilang pamilya. Abangan po ninyo ang balitang yan at papaliwanag natin. Ano man po ang mga nangyayari atin po pinaparating sa inyo. Yung tungkol sa, di ba kilala naman nyo si Mar Rojas na dating presidential candidate din yan. Pero natalo pagkatapos yan naman kilalang nasa Liberal Party o mas kilalang kaalyado ng grupo ni Leni Robredo. Pero alam ba ninyo nananahimik siya ngayon? At ang dahilan po ng panahimik nito ay yung dahil nga siya ay hindi lang Rojas kung hindi Araneta. Araneta Rojas ang kanyang pamilya. At totoo ba na kaya nananahimik siya ay gusto na rin mag-Bongbong Marcos? O gusto na rin sumuporta kay BBM? Pero ito po yung dahilan. Ano nga? Baka yung iba dyan tumaas ang kilay. Paano masasama yan, Mike? Eh yun naman ay Dilawan, oposisyon yan. Ito po ang dahilan. Kaya posibleng sumali. Alam ba ninyo yung, ayaw ko sanang idama yan, pero hindi naman ho masama dahil asawa. Sa national candidate talaga, pati yung asawa, mga anak nababanggit. Yung pong asawa ni Bongbong Marcos, ang apelyido Araneta, si Atty. Araneta. Yun po yung asawa niya. So, hindi ko alam kung ano yung gaano kalapit sa mga Araneta. Ano talagang malalim na relasyon ng mga Araneta at Rojas dito sa asawa ni Bongbong Marcos. Kaya na ho ang magsaliksik niyan. Basta ang alam ko, dugong Araneta. Hindi ko lang ho alam kung gaano kalalim ang kanyang relasyon bilang magkakamag-anak. Kaya yan ang posible na dahilan kung bakit nananahimik si Mar Rojas ngayon at ang kampo ni Mar Rojas dahil nga sa Araneta yung pamilya, yung asawa ni dating Senador Bongbong Marcos. Pero wala naman pong masama dyan. Siyempre, pagka ho pamilya, nagkakatulungan talaga pag eleksyon. Kaya lang, nagugulat kayo dahil nga sa bakit ito yung position, biglang gano'n. Ayun nga po ang dahilan. Hindi siya dahil nananahimik, ayaw makisali, or ayaw sumuporta kung kanino. Nananahimik siya dahil nga ho yung namamag-itang apelyido. Ay, alam naman natin ang Araneta, ulitin ko, Araneta Rojas, isang malaking pamilya, negosyanteng pamilya, malaking pamilya yan. Dito sa Quezon City at sa buong bansa, kilala po yan. So yun po yung mga more or less. Hindi naman siguro masama. Kayo, anong tingin ninyo? Hindi naman siguro masamang si Mar Rojas sumuporta kay Bongbong Marcos. Dahil hindi naman sila naglaban dalawa talaga. Ang kalaban ni Mar Rojas ay di ba nakaraang itong kasalukuyang administrasyon o nakaraang eleksyon, Duterte, hindi ba? So hindi ho masama yan. Kung susuporta, baka nga makakatulong kahit pa paano. Dahil mababawasan yung taga-suporta niya na dapat kakampi ng Dilawan, grupo ni na Leni Robredo. So yan po yung mga more or less. Anyway, nabanggit ko lang ho sa inyo yan. Kayo po ang malaya, makapagkahayag kung ano inyong paniniwala dyan. So, pamilya ang dahilan, hindi lang politika. Pero pwedeng pagsamahan yan. Pamilya at politika, pwedeng maging kasangkapan yan. Kung kakampi o hindi, abangan natin lahat. Kung wala sigurong video, hindi katang-isip yon. Dahil nakunan yung video at klarado naman at hindi niya dinideny na siya yung nandun sa kausap ni Mr. Enriquez, para mo lukohin ang Senado at sabihin na nagplaplano ka lang, first off, saan mo makukuha yung pangalan na Kumar? Diba? Napaka-unique yung pangalan na yon. Pero doon sa mga taong nasa political world, kilala yung Kumar. Ako naririnig ko yung Kumar for so many decades in campaign politics. Yung Lam, that's a household, that's how we address the First Lady. At para mo sabihin, kinuha mo yon para lang maging mukhang katotohanan at pakinggan ka, parang grabe yung pagbibib mo ng tail kasi napaka-ordinaryo sa yung ibagsak na papatayin.
mapapatay. Di ba yung mga ganong salita, pag pinagsama-sama mo yung mga sinabi ni Mr. Santiago, you are actually threatening the life of a resource person in a Senate hearing. So, katawa-tawa yung sinabi ni Mr. Santiago at for him to be given time, natutuwa ako na si Chairman De La Rosa, kinuha niya yung dokumento at pag-aralan muna. Kasi parang ang sinasabi niya, gumawa sila ng patibong sa Senado. I mean, you don't do that to an institution like the Senate. At kaduda-duda yung mga actuations niya. Kasi nung narinig natin yung opening ni Mr. Enriquez, makikita mo talagang hirap na hirap yung tao bigkasin ang kanyang kwan. Tapos pagdating dito sa isa, abay, talagang parang operator ito. Yan ang jukebox. Si Mr. Santiago ang jukebox. Inipan, nakita yung video, kakanta ng iba. Ma'am, gaano kalaking factor itong si Picoy sa mga tanong po ng mga senador na laban kay former PDEA agent Jonathan Morales? Alam mo, Admar, MJ, walang value yung si Mr. Santiago. Picoy ba ang nickname? Walang value. Yinanig lang niya, very incredulous yung mga sinabi niya. Yinanig niya at tinignan niyang, kaya ko ba mapabilib itong mga ito? Alam mo, pag titingnan mo yung hearing, maganda at si Senator Tolentino nauna kasi nakita natin walang batas sa classification ng document. Walang mere circular, no? Maganda rin yung sinabi niya yung tungkol dun sa Philippine Coast Guard at saka sa yung mga yate na pribado. Maganda yun dahil nakikita mo talagang merong kakulangan sa batas. Natutuwa rin ako na makikita mo rin na si Morales kahit na siguro baliktarin mo, ihang mo dry, talagang consistent siya. So, ang nakakalungkot doon siguro yung si ES Paquito Ochoa, hindi ko alam na may rise uli ng COVID, 'di ba? I mean, if you want to get to the bottom... Nagpabakuna pala yun. May bakuna pa naman ata, hindi naman siguro ito nagkulang, nausap pa. If you want to get to the bottom of things, dapat tumarap siya kasi ang allegation may nagpatigil maganda rin yung sinabi nung taga-PDEA na hanggat walang numero, hindi yan nalalab. So makikita natin yung importansya ng testimony na may nagpatigil sa kanya. Ngayon, ang tanong, nasaan yung sworn statement ng CI? Katulad na rin ang sinabi ng iba. Kung ako mag-witness, kukunin ko si Morales. Kasi talagang hindi mo makuha sa kanya kung sino yung CI niya. And rightfully so. Kasi nakakatakot Alam mo yung itong ating environment today, hindi ka nakakasigurado kung ano ang ganti ng administrasyon. Nakita na natin yan. Pag sinabi na wala ka naman proof, isahin ko pa ba na andyan ang naalis, preventive suspension, mamba, tubaib, may drama. Na andyan ang pag-alis sa SMNI. Paano ka magka-cancel ng prangkisa? Republic Act yan. Kailangan dalawa, di ba? Wala namang aksyon ng Senado. So, hindi ko rin maintindihan yan. Na andyan ang panggigipit. So, kung titingnan mo, katulad ng guest nyo kanina, may pattern. At yung pattern na yun, nakakabahala. Dahil walang declaration ng martial law, pero unti-unting sinisikil ang ating karapatan. So, yun ang nakakalungkot. And, di ba ma'am, ang sabi niya daw doon, gusto lang niyang makatulong ata si Picoy, no? Talagang napaka-nationalistic ni Picoy. Pero pinagtataka natin, yung ganyang uri ng hearing, no? Yan yung yan yung iiwasan mo Diba? Yung mga pagdinig na yan, kasi televised na yan, unlike yan sa ibang hearing dati nung hindi pa uso yung social media, sa pamamagitan ng hearing na yan, pwede kang ibas kung hindi nagustuhan ng mga tao. Kumbaga, iiwasan mo yan Diba? Mas gugustuhin mo pang sa korte kasi kayo lang doon at hindi lalabas siguro yung mga information. Pero siya talaga, gumawa siya ng katang-isip para lang lumitaw dyan dahil sa pagmamahal niya at may concern siya. So, kumbaga, yun yung punto ni Senador Bato na ano ang connection mo dito sa issue na pinag-uusapan na lilitaw ka at may lakas kang loob na lumitaw? Alam mo, Admar, simple lang yun Nahuli siya, nabulaga siya. Ay, nakatape pala yung usapan namin. Ay, nakuha pala yung mukha ko. Ay, naandun pala si Morales. So, kung sinasabi mo, dubious ang karakter rin ng Santiago. I mean, kung hahalongkatin natin ang baho ng bawat isa, definitely in terms of dapat bang pagtiwalaan, ang sagot doon, hindi. So, nakakatawa lamang dahil in the hope na
maalis yung bintang dun sa dalawang taong napangalanan, lalo lumala kasi hindi inayos yung script eh. Kaya nga sabi ko, gusto mo palang maging scriptwriter, di ayusin mo yung script mo para kapani-paniwala. Makita mo yung mga mukha ng senador nung sinabi niya na gusto ko lang, naguguluhan na siya dahil pabalik-balik. Kaya gusto niyang pumunta dito, magsalita para ilabas ang katotohanan. Ano yung katotohanan? So essentially, he is refuting the videos. Diba? Yun yung material eh. Ikaw ba yung nandun? Oo. Boses mo ba yan? Oo. Kaya nga tinanong, ba't mo sinabi itong mga pangalang ito? Really, he was trying to get out of that problematic video. Ating po. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.